Tingnan nyo guys, oh, itong toro ng pare na ito, ano to siya, pastor ba? Nakikita nyo yung turo talaga nila na, ano ba, gawa-gawa lang nila at haka-haka. Wala naman silang kayang gawin at katunayan, binansagan sila ng Diyos na meron makasalanan. Tingnan nyo guys, ang toro guys. Pakinggan natin ano. Siya, baki. Napay niyo mga kabayo nga pang swerte. Napay mga diwindi nas gawas. Uy, ka na mga diwindi, demonyo na. Tingnan nyo. Ikaw mo kay ba? Mga diwindi ba? Mga akta, mga demonyo na. Mga white leading itom. Demonyo na. Nakakita na mag-white leading nga ito? Ha? White leading nga ito. Nigra nga white lady ba? Puti yung gisuot niya. Sumuna nga, mga demonyo na sila. Kasi buhatan ninyo, kuha mo kuliwatan. Kuha mo kuli ang exercise salt. Kung doon na yung mga kuhaan sa inyong balay, inyo ng balay, hindi ang yawa. Ang nga ligo po mo. Tingnan nyo guys. Malinay guys ano, yung toro nila. Na nagtuturo sila ng Diyos, nagtuturo din sila ng demonyo o yawa. Isipin ninyo, ang pagkakilala nila sa taong lupa, demonyo. So malayo sila sa turo na paniniwala ako. Kaya nga ako ang sinabihan ng Diyos na ako ang tunay na niwala sa Diyos. Dahil ang paniniwala ko nga na may nilikha ang Diyos na may nilalang siya dito sa ibabaw ng lupa na hindi natin nakikita. Ito yung mga taong lupa. Pero hindi sila demonyo. Kaya nga, panaliwanag ko sa inyo na itong mga taong lupa na sumasapi doon sa tulad natin, sila yung masama na taong lupa. Sila yung mapagbiro na taong lupa na sumasapi. Ang sinasapian niyan, yung walang paniniwala sa Diyos. Yung ibang gawain ng tao na yon ay puro kasamaan. Kasi ito yung daling malapitan. Pinaliwanag ko na rin ng maraming beses yan na hindi ito basta-basta makapasok sa katawan natin ang mga masamang espiritu na taong lupa. Basta meron kang paniniwala sa Diyos. Yun yung pangontra doon. So, hindi yung sinasabi ng demonyo. Maraming taong lupa na mabait din sila. So, paano nila masabi ng demonyo? Sinasabi nila na may gahom daw ang demonyo. So, paano sabihin ng kung demonyo nga sila, di dapat pinuksa na sila ng Diyos kung demonyo talaga sila, di ba? Kasi magkakaaway sila eh. Pero hindi, nilikha din sila ng Diyos eh. Ngayon, yun yung kaibahan doon sa pagkakilala nila sa taong lupa. Ngayon, kaya nga ang sinabi ng Diyos na ikaw ito naniniwala sa akin kasi paniniwala ko to. Kaya ang power of mind na sa akin ibinigay ng Diyos. Pero sa pangapare ang pastor ninyo, demonyo ito sila at ang panglaban nyo ito holy water. Alam nyo guys, ang holy water hindi naman totoo yan eh. Ang panglaban talaga natin sa mga, kahit nga sa tao, totoong tao, paniwala natin sa Diyos talaga ang panangga. Ano man gagawin ng holy water? Pag walang paniniwala ang tao sa Diyos, wala din. Kumbaga, takot-takutin lang ninyo yung taong lupa. Di ba? Bakit yung mga ginamot ko? Kinakausap ko yung taong lupa. Bakit? Di ba? Nakikinig naman sila sa akin. Maraming ako nga siya ginagamot na sinapian. Di ba? Hindi ko meron tinatawag na demonyo. Sila yung masama. Ang demonyo talaga guys, kasi sabi nga ng mga turo ng pare at pastor na ang tao daw gumagawa ng masama dahil binubulungan ng demonyo.
Napakalinaw yung turo nila. Ngayon, ibig sabihin, yung taong gumawa ng masama, binubulungan ng taong lupa. Kasi malinaw naman sa sinabi nila na ang taong lupa demonyo. Di ibig sabihin, ito mga tao na mga kurap, ito mga taong mga magnanakaw, mga taong mga adik, ito mga taong mga karnaper, mga hudaper. Ibig nila sabihin, binulungan ng demonyo yan, yung taong lupa yan. Di ba? Napakalinaw yan. Ang demonyo, guys, tao talaga. Kung unawaan lang niyo yung sinabi ng Diyos, pakinggan niyo yung sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, naniwala sila ng Diyos. Napakalinaw yan. Di ba, nagtuturo sila ng salita at pangalan ng Diyos? Kaya sinasabi niya, naniwala sila ng Diyos. Oh. Pero ang lumalabas sa bibig nila, puro demonyo. Oh, yun. Nagtuturo din sila ng demonyo. Kahit ang mga membro, sabi, demonyo ka. Di ba? Oh, naniwala ka sa demonyo. Oh, di ba? Yun yung lumalabas sa bibig ng tao. Kaya sinasabi ng Diyos na naniwala sila ng Diyos, pero ang lumalabas sa bibig nila, puro demonyo. Hindi ba nila iniisip? Ulitin natin Hindi ba nila iniisip na ang demonyo nasa harapan nila? O napakalinaw yan. Ang demonyo nasa harapan nila. Ngayon, ipaliwanag natin. Sino ang nasa harapan ninyo? Kayo, membro. Sino nasa harapan ninyo? Pare at pastor ninyo. Sino ang nasa harapan ng pare at pastor ninyo? Mga membro. O, sino to sila? Ano kayo? Di ba tao kayo? O di malinaw ang misahe ng Diyos na ang demonyo ay tao at yun ang paniniwala ko mula nang maliit pa ako. Kaya dito binabasihan ng Diyos na ako ang tunay na niwala sa Diyos. Kaya hindi ko man alam na tama ito paniniwala ko na to Ngayon, sasabihin ninyo, paano mo mapatunayan? O itong pyrobind ko, na makita ako ng kasalanan ng tao, bukay man patay at makita ako ng parating. Boses ko makapagaling. Bakit ito sa akin ito binagalob ng Diyos? Kasi ang paniniwala ko ay tugma doon sa kalooban ng Diyos na ito ang tamang paniniwala. Hindi yung turo ninyo mga pare na yan o pastor na yan. Di ba? Katulad nung sinabi kagabi ng isang pastor. Anong sinabi? Na kaya ang nakasakit ang tao dahil daw binibigyan ng Diyos ng sakit. O isipin ninyo yan. Napakalinaw yun sinabi niya. Kaya daw ang tao, binigyan ng Diyos ng ang sakit at hindi pinapagaling, di alam na ng Diyos na pag gumaling siya, hindi na siya magbago. O, di malinaw doon na ang Diyos ang nagbigay ng sakit. Yun ang sabi nila. Ano ba yung Diyos ninyo? Nagbibigay ng sakit? Akala ko ba ang Diyos ninyo pag-ibig? Akala ko ba ang Diyos ay tagapagligtas? Paano kayo iniligtas nun? Ibinigyan kayo ng sakit. Ibig sabihin ng turo nila, lahat ng nagkasakit, nasa hospital, ang lahat ng may sakit na bukol, ang lahat ng sakit na COVID, ang lahat ng may sakit na tumor, ang lahat ng sakit na cancer, at lahat ng sakit ng tao, ibinigay ng Diyos. Anong klaseng pare kayo? Anong klaseng pastor kayo? Paniniwalaan niyo sa Diyos? Tagapagligtas? Pag-ibig? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, ang Diyos ang nagbigay ng sakit? Lahat ng taong nagkasakit, binigyan ng Diyos ng sakit? Napakabubo ninyo yun ang pinag-aralan ninyo sa daming taon? Hindi man lang ninyo naisip na ang sakit ng tao ay sa gawain mismo ng tao? Di ba? Di ba sa pagkain natin nakukuha ang sakit? Malinaw naman yan Kaya nga kayo na high blood,
Dahil sobrang kain ng taba ng baboy. Kaya mataas ang uric acid. Kasi malakas kumain ng mga laman loob. Ngayon, nagkaroon ng mga gout o ano pa man ang meron dyan. Kaya kayo na diabetic kasi ang lakas yung kumain ng mga chocolate o mga o mataas o matatamis na pagkain. Kapal ang mga mukha ninyo. Pagbintangan ninyo ang Diyos nagbigay ng sakit. Kayo ang pagbintangan kung matuwa ba kayo. Kahit kailan, di ko pinagbintangan ang Diyos. Ipinagtanggol ko ang Diyos sa ginawa ninyo mga pari at mga pastor kayo. Paano niyo patunayan na galing sa Diyos yung tinuro ninyo na hindi naman kayo binigyan ng Diyos ng backup? Di kayo nahiya sa balat ninyo? Pagbintangan ninyo ang Diyos na hindi naman niya gawain ang magbigay ng sakit? Di man lang ninyo naisip na ang sakit ay nagagaling yan sa kinakain natin? Binigyan ko kayo ng halimbawa eh. Lakas ay kumain ng karne, mga tataba, tapos nagkaroon kayo ng mataas na kolesterol, ibinigyan kayo ng Diyos ang sakit. Lakas yung kumain ng mga laman loob, kaya kayo nagkaroon ng arthritis, tapos binigyan sila ng Diyos ang sakit. Kaya ang tao nagkaroon ng cancer dahil sa samot-saring mga kinakain natin na puro na chemicals. Bumili ka ng gulay, puno ng spray. Bumili ka ng isda sa palengke, may mga formalin. Ang gulay may formalin. Bumili ka ng kanggos, may mga preservative. Di ba? Hindi nyo naisip yon? Tapos sasabihin ninyo, binigyan ang tao ng sakit. Tanga pala kayo, mga pare kayo, mga pastor kayo. Ginamit ninyo ang salita at pangalan ng Diyos na para kumita kayo ng pera, tapos pagbintangan nyo pa. Ano klaseng naniwala kayo ng Diyos? Sasabi ninyo ang Diyos ang pag-ibig. Kayo ang walang pag-ibig. Pinagbintangan ninyo ang Diyos na hindi naman niya gawain. Ang Diyos nagpapagaling pa. Isipin ninyo yan. Nagpapagaling pa ang Diyos, ha? Ililigtas pa niya ang tao sa kapahamakan kung ito'y naniwala sa Kanya. Tapos sabihin ninyo, nagbigay ng Diyos ng problema. Nagbigay ng sakit. Kasi nakalimot sa Diyos, kaya binigyan ng problema. Yun ang turo ninyong panakot. Kapalang apog ninyo. Di man lang kayo marunong mahiya sa balat ninyo, sa mukha ninyo. Ang lakas-lakas ninyo magbintang. Ginamit na nga ninyo ang salita at pangalan ng Diyos para kumita kayo ng pera. Tapos pagbintangan nyo pa. Ako lang isang taong nagtanggol sa Diyos. Pinagkakitaan nyo ng husto. Pagbintangan nyo pa ng husto. Kaya binansagan kayo mga pare at pastor, number 1 makasalanan. Napakalinaw niya sinabi ng Diyos. Ang mga pari at pastor ay tinatawag ko silang number 1 makasalanan. Nagpatong-patong na yung kasalanan ninyo. Mga turo ninyo, gawa-gawa ninyo. Pinagbintangan nyo pa, ginamit nyo pa ang salita at pangalan ng Diyos para kumita kayo ng pera. Bakit walang sumasalungat sa turo ko? Kalat na yung pangalan ko sa loob ng 14 years. Marami ng pare, halos lahat ng pare na yan siguro nakaalam sa akin, mga pastor. Bakit nanahimik kayo? Tapatan ninyo ang paliwanag ko. Kapal ang mukha ninyo. Pagbintangan ninyo ang Diyos. Hindi man lang kayo marunong mahiya. Pinagluluko nyo mga tao. Tuturo nyo sa tao ang Diyos sa pag-ibig. Tapos sabihin din ninyo, ang Diyos magbigay ng sakit. Ano ba yung Diyos ninyo? Ang Diyos ninyo at ang Diyos ko parihas lang. Iisa lang ang Diyos sa buhay ng tao. Pero ang masakla, pagbintangan pa ninyo. Pinagkakitaan ng inyo ng husto, pagbintangan nyo pa. Na hindi naman niya gawain.
Tagapagligtas siya. May sakit ang tao, ililigtas niya, pagalingin niya ayon sa paniniwala nito. Nagmukha na siyang tanga kung bibigyan niya sakit tapos pagalingin din na pala niya. Nag-aaral kayo ng maraming taon tapos yun lang palang tuturo niyo sa tao. Kaya nalubog ng tao sa kasalanan. Dahil sa mga turo ninyong pangluloko, panlilin lang. Tapatan ninyo. Salungatin ninyo yung mga turo ko. Tingnan ko kung paano nyo ipaliwanag yan. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga nakinig, sana matutunan ninyo. Layuan ninyo yung mga demonyo na yan. Ama ng demonyo. Iyon ang dahilan kung bakit kayo nalugmok sa kasalanan dahil sa mga turo na yan, mga yan. Mga hanay nila, mga ripis, manlilinlang, mapanglamang, manluloko. Pira-pira lang ang pinag-usapan. Di ba? Di ko kayo huurungan kung paniniwala ang pinag-usapan. Kalat na yung pangalan ko. Hindi ako nagtatago. Sige. Harap-harapan tayo. Pagpakita niyo paano kayo sampalin ng mga salita at mensahe ng Diyos. Ibabato ko sa inyo. Lakas ng loob ninyo magbintang sa Diyos na hindi niya gawain. Yung ganang hapon sa lahat. And God bless sa inyo.